taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaksyonan, kabayan. Kakaiba po ito sapagkat OMG talaga. Matagal-tagal na rin po natin hinahanap. Dito lang pala natin matatagpuan itong si PDL Aguho. At kasama na rin po itong si Kulangko, kabayan. Ito po pala sila ay mga nasa WPP or under po sila ng tinatawag na Witness Protection Program ng DOJ patungkol nga po dyan sa kaso laban naman kay dating Senador Laila De Lima. Kabayan, sa videong ito, matutunghayan po natin kung ano po ang nangyari at mangyayari sa susunod na mga pagkakataon ng pagbabalik or pagkakalantad ni Aguho. Yan po ang ating re-reaksyonan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ito po ang mga larawan. Ang nasa bandang ibaba, ito po ay si Aguho. At yun naman po sa bandang kaliwa na naka-face mask, yan po ay si yung pumatay kay Percy Lapid. At ito naman po sa bandang kanan, yung kumakain ng burger, ito naman po ay si Escurial, ang umamin pong pumatay. Di umano kay Percy Lapid. Dito po sa pictures na ito, atin po mahihinuha at mapapansin ang mayroon pong pagkakahawig at pagkakaiba sa isa't isa ng mga larawan na ito. Dito, ayon po sa atin mga comment section at comment ng taong bayan, di umano, ang magkahawig daw ay yung may face mask sa taas at yung nasa baba na si Aguho nga po. Ayon po ito sa mga comment ng ating taong bayan. Ikaw, kabayan, kung ikaw ang tatanungin, sino para sa iyo ang mas nahahawig sa tatlong ito? At sino sa kanila yung mas malayo ang pagkahawig sa bawat isa? Paki-comment mo po yan sa baba. Dito, kabayan, kung atin pong muling babalikan, kasama po si Secretary Boyeng Remulla at Katapang at ito nga pong si PDL Aguho at iba pang mga PDLs ay kasama pong kinounter charge or kinasuhan ni General Bantag dyan nga po sa Ombudsman. Na ito pa rin pong kaso sa Ombudsman na hindi pa po natin nakukuhanan ng update. Sa malaot sa madali, kabayan, ay sinisikap pa po natin na maihanap po natin ng informasyon kung ano na po ang nangyari ng i-final po na kaso ni General Bantag dyan nga po sa Ombudsman laban dito kay Aguho at iba pang mga PDLs kasama nga po sa pamumuno ni Remulla at ni Katapang. Ngayon, kabayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano na po ang nangyari dito kay Aguho mula noong hindi po siya natin nakita hanggang ngayon po na malalaman na po natin kung ano po at nasaan po siya. Ano po ang nangyari sa kanya at ano po ang magaganap sa kanyang pagbabalik dyan po sa Bilibid. Mayroon po ako rito babasahin, kabayan. Ito po ay circular or memorandum order na nanggagaling po mismo sa DOJ. At ayon sa ating bubwet, ito naman po ay legit. Mangyayari na daw po ito di umano. At mukhang nakaraang araw pa po ito, kabayan. Samahan ninyo ako, basahin po natin kung ano po ang nilalaman ng kautusan na ito. Ito po yun. Ayon po dito, kabayan, Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice, Manila. Memorandum Circular number 003 to General Gregorio Pio Katapang Jr., retired, Director General, Bureau of Corrections. Subject, transfer of certain persons deprived of liberty PDLs, currently confined at Pasugis Sub-Prison Sablayan Detention Facility in Occidental, Mindoro, back to the custody of the DOJ Witness Protection Program WPP and transfer to the Bureau of Corrections, BUCOR, New Bilibid Prisons
NBP Detention Facility in Muntinlupa City. Ito po kabayan ay nakadate noong September 8, 2023. This pertains to the custody of certain persons deprived of liberty PDLs who were witnesses during the trial cases against former Senator Laila De Lima and who are currently confined at Pasugi Sub-Prison Sablayan Detention Facility in Occidental, Mindoro, pursuant to the Department of Justice, DOJ, Witness Protection Program, WPP, dated September 9, 2016, and its implementing rules and regulations. The WPP designated New Bilibid Prison NBP facility in Muntinlupa City as custodial facilities and under the operational control and supervision of the Bureau of Corrections, BUCOR, for the purpose of safekeeping PDLs who are under the Witness Protection Program and considered high value, high risk. Under the DOJ Witness Protection Program, WPP, this department defers to your actions in transferring back to the New Bilibid Prison NBP Muntinlupa the custody of the following PDLs who are currently confined at Pasugi Sub-Prison Facility. Number 1, PDL Noel G. Martinez. Kalawa, PDL Jerry R. Pipino. Number 3, PDL Herbert R. Culangco, kabayan. Ang isa po sa nag-viral ng kumanta or nagtayo nga po ng studio dyan sa loob ng NBP. At nag-viral po ang kanyang kanta na to. Nagkaroon po siya ng album. Grabe, kabayan ano? Number 4, PDL Tomas Dunina. Number 5, PDL Jaime V. Patio. Number 6, PDL Rodolfo T. Maglio. Number 7, PDL Engelberto A. Durano. Number 8, PDL Herman Agoho. Herman L. Agoho. Kabayan, ito pala ang nangyari sa kanya na transfer pala sila or nandoon pala sila sa Pasugi Sub-Prison Sablayan Detention Facility. Doon pala ito na ilagay, kabayan. Matagal na natin hinahanap. At under pala ito ng WPP or Witness Protection Program ng DOJ. So safe siya, kabayan, di ba? Wala nangyari sa kanya sa tagal-tagal na nga. Ayon dito ay from September 9, 2016. So napakatagal niya po, kabayan, na nandoon at safe naman siya. Ang tanong, bakit kailangan pa siya ilipat dito sa NBP ngayon na mayroon na pong natakasan sila dyan? At isa pa sa malabunduking tanong, bakit nasa WPP na siya, which is mas safe siya rito, at napatunayan na nga po dahil almost 6 years or 6 years nang mahigit, naligtas naman sila roon at hindi po sila nakatakas. Ngayon na nai-issue po ang seguridad dyan sa maximum security na pagdadalan nga po dito kay Aguho at iba pang mga high risk, considered high risk po itong mga PDL na to, hindi po ito basta-basta at ordinaryo. The mere fact po, kabayan, na natakasan po sila dyan ng isang PDL na hindi naman po ganon ka high risk, which is si Michael Kataruha nga, ano ang sense? What is the main purpose? Bakit itong mas kinukonsider ninyong high risk, ilalagay ninyo doon sa maximum security na natakasan ng isang non-high risk PDL? That is our valid question, mga kababayan. Siguro kung tanong nyo po yan, maaari nyo po i-comment yan sa baba. At ang pang-siyam, PDL Hans Anton Tan. Pang-sampo, PDL Joel D. Capones. Pang-11, PDL Peter Co. And number 12, PDL Nunilo A. Arile. 12 po ito, mga kababayan, pero matunog po ang mga pangalan ng dalawang ito. PDL Herman L. Aguho at PDL Herbert Culangco. Ito nga pong si Culangco ay siya po ang isa sa drug lord na napakasikat po dahil nag-viral po ang kanyang ginawang album dyan mismo sa loob ng kubol sa PDL, sa Bureau, sa Bilibid. Kung kaya, mga kababayan, isa sa mga ari nating isipin, ano kaya ang mangyayari sa mga ito na inaibalik? Balikan natin si Culangco. Hindi kaya dahil nga libre na yung mga kubol at napatunayan naman po ito sa mga pagdinig sa Senate at saka sa Congress na may mga kubol dyan sa Bilibid. Di kaya pagbalik niya, magtatayo na naman siya ng sarili niyang kubol? At
Diba? Mayroon din binabanggit at mayroon din tayong naipakita na may video si Katapang na kumakanta, balik na yung mga kasiyahan. At may video po ng disco-disco dyan sa Bilibid. Kung kay kulang ko ang pag-uusapan, posible kaya na dahil sa nagbabalik na yung disco at itong mga video okay, posible kaya ito yung dahilan kung bakit siya ibinalik dyan? Ito po ay tanong lang. Hindi po natin sinasabi na yan po ay totoo. Nagtatanong lang po kami, kabayan. Ngunit, hindi po maiwasan na magkaroon po ng espekulasyon ang taong bayan. Sapagkat ano po ang purpose nito? Dahil nga, mas safe na sila sa WPP, Witness Protection Program ng DOJ na napatunayan na nga po ito. Matagal-tagal at ilang taon na po sila hawak ng Witness Protection Program at hindi naman po sila nakakatakas or hindi naman po sila nakakawala or wala pong nangyayari sa kanilang masama. Now, bakit natin tinatanong ito? Importante po yan, kabayan, sapagkat nangyari nga po itong kay PDL Kataruha na mabilis at sabi ni PDL Kataruha, wala daw bantay or maluwag na raw di umano ang Bilibid Maximum Security Compound. Napagdadalhan nitong mga 12 na mga high risk. Take note, mga high risk po ito na 12 na to. At versus doon kay Kataruha na hindi naman high risk considered, and yet natakasan or nakatakas siya. Tanong, ano kaya ang purpose dito naman kay Aguho na itong si Aguho ayon sa record ay mayroon po itong pinapatay di umano na judge dyan po sa may bandang Cavite or Tagaytay na habang siya po ay nakakulong dyan sa Bilibid. Grabe, kabayan. Kung ano po ang inyong naiisip, ano po ang inyong pag-analisa tungkol dito sa pamamagitan po ng pag-comment po ninyo ng inyong malayang opinion dito po sa comment section sa baba. At una po sa lahat, ito po si BMR Channel, nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo po lahat na walang sawa pong sumusuporta kay General Bantag, kasama po tayo riyan. Maraming salamat po sa mga nananalangin na sana po si General Bantag ay ingatan po nawa ng Panginoon at sana po ay ligtas. At payapain po sana ang lahat ng ating mga kaaway ng ating Panginoon. Muli, kung loloobin ng Panginoon, tayo po ay magkita-kita sa susunod na pagkakataon. Sa 2025, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? #magbantag ka. At always, Pilipinas. Maraming salamat. Bye-bye.